Sa madidilim na sulok ng aking mga alaala noong bata pa ako, may nakatagong kakaibang kwento tungkol sa aming katulong, si Rosa. Sa araw, si Rosa ay sagisag ng kabaitan at pag-aalaga, ang kanyang presensya ay nakapagbibigay ginhawa sa pang-araw-araw na gulo ng aming tahanan. Ngunit paglubog ng araw, isang pagbabago ang bumabalot kay Rosa, isang hiwaga na puno ng misteryo. Gabi-gabi, nang walang palya, si Rosa ay aalis sa aming tahanan, patungo sa hindi alam na destinasyon, ang kanyang mga dahilan ay nababalutan ng lihim. Ang aking kuryosidad, na halo ng di maipaliwanag na takot, ay nagtulak sa akin na tawagin ang mga paglalakbay na ito bilang Mysterious Secret Nights. Ito ay isang pariralang umiikot sa dila ng aming pamilya, binubulong sa mahinang tono, ngunit hindi kailanman hinarap. Ang terminong, manananggal, ay hindi pamilyar sa akin hanggang sa isang bagyong gabi ng ang aking lola, na ang mga mata ay malawak sa takot at ang boses ay nanginginig, ay nagbunyag ng nakakatakot na alamat tungkol sa nilalang ng Pilipinong mitolohiya. Ang manananggal ay sinasabing isang babae sa araw, na sa takip silim, ay nagiging isang kakilakilabot na entidad. Mayroon siyang kakilakilabot na kakayahang hatiin ang kanyang itaas na torso mula sa kanyang ibabang katawan, umuusbong ang mga pakpak na katulad ng paniki para manghuli ng kanyang biktima sa ilalim ng belo ng kadiliman. Ang pagbubunyag ay nagpadala ng panginginig sa aking gulugod, nagpapalit ng aking kuryosidad sa isang paralisadong takot. Ang aming maliit na bayan, na nasa puso ng kanayunan, ay sagana sa mga kwento ng sobrenatural, ng mga nilalang na nagtatago sa dilim, nangangaso sa mga walang kamalay-malay. Ngunit, ang ideya na ang isang nilalang ay maaaring nakatira sa ilalim ng aming bubong, nagkukunwaring ang mabait na si Rosa, ay higit pa sa aking pinakamasamang bangungot. Hinimok ng takot at determinasyon, nagpasya akong alamin ang katotohanan. Isang gabi, armado ng wala kundi isang flashlight at ang aking nauubos na tapang, palihim akong sumunod kay Rosa sa kanyang gabi-gabing paglalakbay. Ang buwan, na nakatago sa likod ng makakapal na ulap, ay nag-aalok ng kaunting liwanag, naglalagay ng kakilakilabot na kadiliman sa tanawin. Ang daan ni Rosa ay patungo sa gilid ng kagubatan, kung saan ang mga puno ay matayog at nakakatakot, ang kanilang mga sanga ay umiindayob sa hangin na parang mga daliri ng higanti na nag-aanyaya sa akin pasulong. Nag-atubili ako, ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, habang si Rosa ay nawala sa dilim. Ang aking nasaksihan pagkatapos ay patuloy na bumabagabag sa akin hanggang sa araw na ito. Sa isang maliit na linang, na naliligo sa maputlang liwanag ng buwan na paminsan-minsang sumisilip sa mga ulap, si Rosa ay sumailalim sa kanyang kakilakilabot na pagbabago. Ang kanyang katawan ay nagbago sa mga paraang hindi dapat magawa ng isang tao, ang kanyang sigaw ay isang nakakakilabot na alingaw sa gabi habang siya ay nagiging nilalang ng alamatang manananggal. Ako'y tumakas, ang aking isipan ay naguguluhan sa kakilakilabot ng aking nasaksihan. Kinabukasan, si Rosa ay wala na, iniwan lamang ang mga bulong-bulungan ng kanyang lihim na mga gabi at ang nagpapatuloy na takot sa kanyang pagbabalik. Ang kwento ni Rosa, ang manananggal, ay nanatiling nakaukit sa mga pahina ng aking kabataan, isang nakakatakot na paalala ng mga misteryong nagkukubli sa dilim, nakatago sa plain sight. Ang aking karanasan ay nagturo sa akin ng isang mahalagang aral, na sa ilalim ng mukha ng pagkabait at pang-araw-araw na buhay, maaaring may nakatagong mga lihim na higit pa sa ating imahinasyon, at ang ilang mga alamat ay maaaring magkaroon ng katotohanan sa kanilang mga ugat. Ang karanasan sa mga lihim na gabi ni Rosa ay isang paalala na ang mundo ay puno ng mga hindi maipaliwanag na kababalaghan, at minsan, ang mga kwentong kinatatakutan natin ay maaaring maging mas malapit sa ating buhay kaysa sa ating inaakala.